Ito, na-curious lang ako sa board na to. Galing to sa Akai na vintage amplifier. Sticky zero to. Tiningnan ko na dito sa Google yung ano niya, yung value niya. Ito yung value niya o yung rating niya. So, nakalagay dito ay sana ba? 40 Ayan, 78. Nasa na ba yung rating niya dito? Tingnan natin. Kung ano, ito kasi yung schematics niya mga boss yan, no? Yan, yung supply niya, pwede natin kopyahin kung sakali, min amp lang yung kunin natin. Kaya lang wala pa tong relay. So ano lang to, kumbaga 10 paa lang. May nakita ko dito na nakalagay yung ano, yung wattage niya kung ilan. Ayan, nakalagay dito 43 negative positive 35 watts. So mababang watts lang din to. Kumbaga isa to sa mga lumang-lumang version ng sticky na ano package module amplifier. So ngayon, nakatambak lang to. Ito yung supply nyo, maliit lang din. Subukan lang natin kung umuobra pa. So gagawin ko dyan, lilinisan ko muna. Tapos i-recap natin. Tapos alamin natin yung input at saka yung supply niya. Ayan. Subukan nating kunin lang yung mainboard. So linisan na muna natin kasi madumi. Tapos yung input at saka supply yung kukunin natin. Okay? Balikan ko kayo pag nagawa ko na. For the sake of curiosity o wala lang magawa. So ibahin naman natin. Saka na tayo mag-upload ng mga repair vlog. Try muna natin tong experiment. So nilinis ko na bahagya. Hindi pala totally nalinis talaga. As in para lang makita natin yung pyesa. Ayan, malinis na siya. So dito naman madali na lang mag-analyze dito ng input kasi mayroon tayong diagram na pagkukunan. So gagawin natin dito ay i-recap natin yung mga capacitor na yan, palitan na natin kasi yung iba dyan katulad yan bloated na. Yung iba nga dyan tanggal na wasak na. Ayan. So tapos itong mga resistor na parang nag-dark na ang color, kailangan nating i-check yan kung okay pa. Parang ito medyo may kaunting kalawang na. Tulad yan. So sana sundin lang natin yung procedure. Tapos kung sakali na gumana maganda, pwede natin cut yung board. Tapos kung hindi naman, nagsayang lang tayo ng oras. Pero nasubukan natin. Take note, ito ay 35 watts. Mababang watts lang pero sinauna. Yun muna gagawin ko dyan. So ayan mga boss, nagpalit tayo ng mga capacitor at saka ilang resistor. Ayan yung mga capacitor na damage na. Ayan, 4750. So ang kapalit ngayon yan ay maliit na Ayan. Tapos yung mga wirings para sa supply galing dito sa main filter, kinabit na rin natin. Ito yung pinaka transformer nya. So, pakay natin dito para subukan kung gagana pa yung sticky na to. Kung hindi, katay na to. Tapos yung capacitor, magagamit pa natin yan. Saka yung mga diode, mga hindi natin sure kung gumagana pa yan. Pero, bago pala yan, kailangan i-check ko muna yung sa output niya at saka kung hindi shorted. Kasi kung shorted, hindi na natin palang i-testing. Nakalimutan ko lang kanina. Okay, dito gagamit tayo ng times 1 sa tester. Paano ba? Malabo ba o malinaw? Ngayon, na-identify natin na ito at saka ito yung pinaka-output ng kada channel. Ngayon, ang i-check natin dito ay yung supply ng dalawa papunta sa speaker. Kumbaga, dapat walang shortage yan. Kasi kung may shortage yan isa, DC out yan, matic. Halimbawa, ito may sign naman siya dito na, ayan may sign na positive. So galing to sa supply dito. Saan ba positive? Ito ba? O itong kabila? So ayan, may palo siya, baliktaran. Ngayon, ititest natin to dito sa output kung may palo. Kung may palo yan na almost shorted, yung shorted ganito mga boss, yung halos dikit na doon yung Kung may reading yan, ibig sabihin shorted yung linya. Wala naman. Sa kabila naman, ito naman yung negative supply niya. Test natin dito, ayan. Okay, may linya siya. Ngayon, i-check naman natin dito sa speaker out. So, may reading kunti, pero hindi siya shorted.
Dito naman sa kabila, ito yung positive naman niya. Check natin dito sa positive, ayan. Meron. So dapat ito, pag chinik natin dito sa speaker out, walang reading. Ayun, mayroong reading. Ayan, may reading. So ibig sabihin, possible na sira na yung IC na to. Sa kabila, tingnan natin. Wala naman. So malaki ang chance na may DC out itong isa. Ngayon, susubukan pa rin natin mga boss, pero papadaanin natin ang test valve. Gamit tayo ng analog na tester. So itabi muna natin tong isang digital pala gagamitin natin. Na mali tayo ng sinasabi. Okay? So digital. Okay. Lagay natin sa volts. Nakasit siya sa DC. Ayan. Tapos itong plug ay sasaksak natin dito sa test valve. Papadaanin natin test valve para safe. Okay. Yan. So i-plug ko muna. Gamit tayo ng test valve. Ngayon, inject natin to sa grounding. Ito yung pinaka-grounding. Ito yung speaker out. So check natin kung may DC out siya. Power on ko muna. So sana hindi sumabog. So meron din DC out mga boss sa kabila. So may DC out din. Ibig sabihin, parehas na sira yung IC ng ginagawa natin. Hindi pa tayo nakapag-audio. Check natin yung supply natin kung pantay. 37. So pantay naman yung supply mga boss. Ayan o. Pero kabilaan, may negative 5 na DC out sa isang channel. Dito naman sa kabila, mayroong 37. So ibig sabihin, sira na talaga yung IC na to. Yan. Wala na tayong magagawa kasi lumang modelo yan. Sinubukan lang nating buuhin. O baka sakaling ma-salvage pa natin kasi pag napagana natin yan, syempre vintage, maganda. So dito sa amplifier board na to, as a technician, hindi naman totally masasayang to. Kumbaga kung DIY ka, DIYer ka or nag-hobby ka, naggagawa-gawa ka, unang-una yung transformer buo pa. May supply siya. Yung capacitor mapapakinabangan pa dito, mga diode. Yung dito, ang pinaka-useful pa dito ay hindi na yung mga capacitor na maliliit kasi yung iba dyan dry na. Yung sticky matic sira na pareho. Yung heatsink magagamit natin yan. Yung mga resistor, yan. Kasi yung mga resistor niya maganda pa ay natin. Sukatin pala muna natin kung ilang BEC yung nito. Kasi yung reading natin sa tester ay 30. Sukatin natin kung ilang BEC yung supply niya. Ito yung niya, center top 0, tapos ito yung dalawa. So set na natin tong tester sa AC. So mag-inject tayo dito ng ng tester, tapos power on ko switch ko. Ayan. 29 or mga 30 siguro to. Ay, dulas. Gado. 29. So 29 BEC. Maliit lang siya pero hindi naman umiinit. Pwede pa natin mapakinabangan yung transformer, capacitor. Kahit papano, yung nawala lang o nasayang lang sa atin yung oras natin. Pero nalaman natin na hindi na pwede yung IC, yung pinaka-sticky niya. Pwede natin katayin tapos as a technician, pyesa-pyesa na lang. Tanggalin natin to. Ayan. Para mapakinabangan pa natin. Tapos, ayan. Maganda yung heatsink ng mga una kasi
ah, matitibay at saka makakapal. So pwede natin magamit sa ibang paraan, pero yung sticky wala na talaga. Resistor dito ang pwede pa nating maisalba. Kahit pa paano may makahoy tayo dyan kasi maganda pa yung mga resistor niyan. Capacitor, yung mga ceramic at saka mylar, pwede pa yan. Yung electrolytic na ano, hindi na. Kasi wala na, tingnan yung mga nangyari dito. Oh. Yun lang, yung vlog natin hanggang dito lang. Hindi successful yung ano natin, yung ginawa natin ngayon mga boss.